Aga po. Magandang umaga, Mr. Joel, Mr. Weng. Si Miss Weng po ang kasama natin, Ay, Miss Yusek. Weng. Opo, Yusek, Thank you, good morning. paano po isasagawa ng DSUD ito pong balak na moratorium para doon sa mga nagbabayad po ng buwanan doon sa kanilang binabayarang mga bahay? Wala hong problema ang mga ating mga beneficiaries. Automatic na po ang moratorium natin. So hindi na po sila kailangan mag-apply sa ating mga ahensya. Hindi na po papadalan sila ng mga statement. So for this month, hindi na po sila bigyan ng mga statement. Automatic na po yon. Just for this month? Isang buwan lang po. Opo, initially 1 month po. Base sa assessment, then it may change depending po sa situation. Okay. Yung paghalimbawa po dinisregard muna natin yung moratorium sa loob ng para sa buwan ng July, magkano yung mawawalang amortization sa mga housing loan kung sakali, Yusek? Iba-iba po kasi ang ating mga ahensya. There are 3 government agencies, so ang National Housing Authority, ang SHAPSI Social Housing Fund Corporation, saka National Home Mortgage Finance Corporation. Iba-iba po yung mga kanilang mga beneficiaries. Yung iba po ay mga receivables na binili, iba naman po ay direct loan. So nagva-vary po yung amortization. Yung sa SHAPSI din po, meron din silang dating mga pautang sa mga asosasyon instead na beneficiary. So it all depends po dun sa category ng mga beneficiaries natin. Okay, basta ang malinaw po, Yusek, lahat ng mga tanggapan na housing tanggapan natin sa ilalim po ng DSUD, lahat ng may kailangang bayaran for the month of July, wala mo na yon. For National Home Mortgage, Yes. Social Housing, saka saka NHA. In the case of Pag-ibig, iba po yung programa ng Pag-ibig. Opo. Ang Pag-ibig po, nagbigay po sila niready po nila yung calamity loan. Meron silang calamity loan kung saan kaya po o pwede pong humiram ng up to 90% nung value, nung contribution ng mga members. Ang 90% covers yung individual contribution, pati yung contribution ng mga employer nila, pati yung nakuha na nilang dividendo, yun po ang basihan ng 90% na pwede nilang mautang. Totality, kumbaga, ng contribution ng isang employee. Alright, maganda yun. Opo. Ito lang, Yusek, linawin lang natin. Itong moratorium for this month, hindi pagbabayad ng buwanan para sa buwan po ng Hulyo, hindi totally written off po yan. Hindi nira-write off po yan. Kumbaga, madadagdagan ka na isang buwan. Doon sa mga, Inatras lang. Inatras lang ng konti. No? So hindi naman po siya binubura. Pinushback lang po natin ng isang buwan. Basta malinaw dyan, walang magiging may liability ka by default. Basta yan po ay... Wala po. Saka hindi po papatungan ng interest because of that pushback. Wala pong ganun. Meron bang posibilidad, Yusek, na ma-extend? Sana. For another month? It all depends po ngayon sa situation. Minomonitor po namin ang situation. But initially, ito po yung ginagawa natin pag may mga malakas na bagyo or pag-ulan. Ganun po ang normally dinideclare natin. Ang pinakamahaba na natin dati yung sa COVID. Umabot ng 6 months yung deferment. Yun na po pinakamahaba dati. Pandemic kasi yun, talaga mahaba yun. Oo. Pero may tala kayo, Yusek, kung gaano karami yung pwedeng makinabang po dito sa paghinto muna ng amortization. I don't have that figure right now, but we're covering lahat po ng mga beneficiaries nitong mga 3 ahensya na nabanggit ko. Okay, Integrated Disaster Shelter Assistance Program, IDSAP. Ito yung cash assistance po ninyo. Tama ho ba? Ano ba ang pumapailalim po rito, Yusek? Opo, since the start of this administration, nabibigyan po kami ng pondo ng ating national budget para sa Integrated Disaster Assistance Program. Ito po ay augmentation fund para sa mga LGU. Generally, meron po ang pondo ang LGU para gamitin pag may mga bagyo o sakuna. Ngayon, binigyan kami ng additional fund kasi hindi enough ang pera ng mga local government. No? So, ang ginagawa po namin, nagbibigay po kami ng 30,000 assistance, unconditional po to, for fully damaged houses and then 10,000 po for partially damaged houses. Okay.
Pwede ba namin maitanong sa inyo, Yusek, kung ano ba, are we on schedule? Kasi, Weng, at the start of this administration, simula pa lang ng administrasyon, may pinangako na natin yung ano di ba? Yung Bahay. pagbahay, Oo. yung backlog doon sa bahay. At magmula nang sinimulan yung pag-construct po ng mga housing buildings, medyo considerable na rin yung yung dami ng mga naipatayo, Pero are we on schedule? Opo. Nakakailang bahay na ba tayo? 6 million yata yung backlog natin eh. Oo. Opo, actually, nagkaroon po na kami ng recalibration with the new secretary. Rather than concentrating po on the housing, nag-concentrate po tayo dun sa benefit ng mga potential buyers. Just yesterday, nag-release po ang Pag-ibig na lahat ng mga bibili ng socialized housing projects, makakautang po sila at 3%. Mhm. Ito, compared to a month ago, it was 6.25. So, tinati po natin yung interest, no? Aha. And then, na half po yung ating interest. In addition, itong interest na 3%, mag-subsidize pa po tayo ng 2%. So effectively, 1% na lang po ang babayaran Uy, ng ating talaga mga naman would-be yan, beneficiary. Effective So when doon ito, po kami Yusek? nag-concentrate. Effective po kailan Effective ito? po today, effective yesterday, Oo. ang program natin, approve po kasi ng Pag-ibig yan Mm-mm. a couple of weeks ago at natapos po yung publication early this week. Kaya po nag-start na po yung ating program. So Meron- lahat po ng mga gustong bumili ng socialized housing, ang babayaran po ang nakalagay po na interest is 3%, pero yung actual babayaran nila for the first 10,000 families, mga 1% lang po interest. First 10,000 families na mag-a-avail magbibili Opo. ng socialized housing units. Ang tanong, Yusek, may available bang housing units? Yun. Yes, actually po, ang mangyayari po, they are free to choose. Dati po kasi meron lang kaming pinipinpoint na mga pabahay, yun lang ang entitled. Ngayon po, tinanggal na po namin yan. So as we said, we give the benefit to the beneficiary. Sila ho pipili. Basta socialized housing po na may gusto nila, pwede tutulungan po namin sila. Saan Nakakailang meron bahay yan? yan, sige. Saan Weng, meron yung mga socialized housing units yun? Para yung mga nakikinig ngayon, makapagplano na agad, ay pwede pala ako doon. Pwede ako Malapit lumipat. ito sa trabaho Oo, ko. yan. O, Yusek. Opo, this is applicable for nationwide po, no? So hindi na po limitado to doon sa mga pabahay na pinapakonstruct namin. So kung meron pong nakita silang pabahay na malapit sa area nila being sold by a developer, provided it is within the socialized housing category, they will be entitled po to join the program. Tapos ipapasok na lang sa Pag-ibig para makuha yung benefit Opo. ng maliit na interest. Opo, Ah, opo. Okay, since nag-calibrate Calibrate. kayo, Yusek, hindi na tayo magko-concentrate doon sa 1 million houses in a year. Mhm. Wala na hong ganon. Hindi na natin gagawin po ang yun. plano, hindi po namin maabot yung 1 million na yon, but as we said, ni-calibrate po namin kasi ang instruction po ni Presidente sa atin, i-target po natin yung mga lower income group. Yun po yung pinaka-importanting maabot natin. Kaya po, instead of concentrating on the production, nag-concentrate tayo sa benefit para mas marami po ang makatanggap. Baka naman yung mga hindi mahihirap ang makinabang at magbumili ng socialized housing unit, parang gagawin bang investment, Yusek? Di ba, Joel? Pwede yun. Oo, para makinabang Ay, sila ng less interest. Dapat mahigpit yung criteria, Yusek? Opo. Ang ating criteria po, ang pwede lang ma-entitle dito sa special rate, yung mga first-time home buyers. Mhm. Hindi po pwede kung meron na po kayo nabili dati or na-cancel or binigay ninyo sa anak nyo, hindi na po pwedeng makabili or maka-entitle dito sa special rate. Pangalawa po, yung in terms of income decile, ang inahabol po natin dito ay up to 7th decile, which are up to the minimum wage earner. Alam po natin, marami po tayo mga minimum wage earner na wala pa ring mga bahay ngayon. So, up to that level po, mga working class ay tutulungan po natin. Okay. Paano po, Yusek, balikan ko lang, Joel, yung Integrated Disaster Shelter Assistance Program. Paano po mag-qualify dyan at paano sila mag-a-apply para makakuha po ng cash assistance yung mga nasiraan ng bahay nitong bagyo at habagat?
Opo, ang kausap po namin dito ang mga local government units. Ang kailangan lang po submit sa amin ng local government unit yung kanilang report na may damage. Pangalawa, yung master list nung sinong bibigyan. At 3, yung mga supporting document para ma-validate po namin na sila po yung actual na maapektuhan o naapektuhan ng mga damages na bahay. So these are the 3 simple requirements that we have po So ibig sabihin, for the local government. hindi kailangan individually lumapit yung nasiraan ng bahay sa inyong tanggapan, kundi yung LGU list ang inyo pong pagbabasehan para kunin, Opo. hanapin sila at bigyan sila ng assistance. Opo, we are tapping the assistance po ng local government dahil nationwide po itong assistance natin. So hindi po pwedeng kami mismo isa-isa kasi matatagalan po tayo, no? Opo. So para mas marami ang matulungan natin, ay aming tinap ang local governments para tumulong sa atin po. Okay, assistance ito, Yusek, walang bayad, walang balik. Opo, this Yeah. is unconditional, 30,000 and 10,000 for fully and partially damaged houses. Alright. Alright. Yusek, magandang balita. Salamat. Mag-ingat ka. Thank you. Salamat po. Thank you, maraming salamat sa iyo. Good Sa morning. inyo po. Yusek Thank you. Henry Yap, Department of Human Settlements and Urban Development. So merong cash assistance, Weng?